Ayun, so good morning, good morning. This is your Kape Garahay TV. Yan. So ngayon, pag-usapan na natin yung isang followers natin na nag-message sa atin nung nakaraang araw. Ayun, so kinang ko siya, pinost ko siya na lalagyan natin ng bibigyan natin ng tatalakayin natin. Okay? So ang sabi niya rito, "Sir, good thing nagkaroon ka na po ng ganitong page about coffee. Yan, lagi ako nakasubaybay sa mga post mo and even tried yung mga pinupuntahan mong coffee around Santiago." Okay. So, "Sir, can you recommend coffee shop na pwedeng tambayan and good ang coffee?" So medyo mabigat kasi yung napakawalan niyang dito. Yung message niya medyo mabigat. Ayan, to halos lahat kasi same ang lasa, matamis and walang power ng coffee. Unlike ng dati yung pwesto sa Kawayan, kaso naka-close na kasi. Tinadayo ko pa talaga yun way back 2016. So ang tagal na niyang sumusubaybay sa atin. Way back 2016 pa. Siguro doon pa lang yun sa sa profile ko. Kasi itong page ko is I think bago pa lang, bata pa lang. Ayun. So nag-exchange message kami. So nag-recommend naman ako ng mga coffee shop na pwedeng mapuntahan sa Santiago. Yun, so mangilan-ngilan. And then kasi yung mga nabla-vlog ko before, Santiago is more on pop-up coffee. Yun, so tinutulungan kasi natin yung mga tropa natin na mga nagsisimula pa lang. Okay, and paano ko ba i-emphasize to? Nasa Isabela tayo. Okay, so nasa Isabela tayo. At hindi ko naman sinasabing malayo pa tayo when it comes to coffee. Okay, so when it comes to brewing coffee, hindi ko naman sinasabing malayo pa tayo. So thumbs up ako dyan sa mga tropa natin sa Santiago na they keep on pushing what is coffee all about, kung ano ba talaga ang tunay na lasa ng kape. Okay, kasi more on kasi ng mga bumibili ng coffee is more on more on iced coffee, flavored coffee. So hindi natin may iwasan. Okay, so may hirapan naman yung ating mga mga shop owners, mga coffee owners na ipilit sa kanila yung hot coffee tapos ang malalasahan lang nila is mapait. Generally kasi yun once na sinabi mong kape, ang lasa lang nila is mapait. Unlike talaga yung sa atin na yung mga more on coffee enthusiast na tinatawag is talagang nare-recognize talaga natin kung ano talaga yung lasa ng kape. Okay? So way back 2016 kasi ang focus ko kasi talaga, okay, nandyan tayo, we will be serving iced coffee, pero kasi mas priority ko kasi yung lasa ng kape kesa doon sa flavored coffee, which is yung mga caramel macchiato, yan, Spanish lattes, yung mga yan. So doon pa rin ini-incorporate ko pa rin talaga yung lasa ng kape sa akin. So yun yung gusto kong ipa-experience sa mga ibang tao na nagtatry ng coffee. Pero hindi kasi natin masasatisfy lahat. Magkakaiba kasi tayo ng magkakaiba tayo ng taste preference. Okay, so general talaga ng mga coffee lovers dito sa Isabela kasi they want sweet coffee. Ganon. So yun ang isa sa mga pinakamahirap na i-introduce sa tao. 'Di ba? So ngayon siguro napa-message sa akin. Yun nga kasi hinahanap niya nga yung gano'n na mas overpower ang coffee kaysa sa tawag dito sa mga flavored coffee. Kasi tinanong ko siya kung ano yung mga ino-order niya. Is it iced, hot, frap? So sabi niya naman more on iced latte siya. So siguro next time, ma'am, sir, next time po na pupunta kayo sa mga stores, make sure na mabanggit ninyo na ang gusto ninyo is more on
yung lasa ng kape ang matitikman ninyo. Kasi yung iba kasi, hindi nila sinasabi, once na umorder sila, umorder na lang sila. Okay? Tapos, after nun, pag nainom na nila, hindi na sila magko-comment back, which is yun yung kailangan kasi namin mga barista. Lalong lalo na pag kami ang gumagawa ng kape ninyo, is open kami sa mga feedback ng mga customers. Yan. So, mas makakon kami. Hindi namin tinetake yon as as negative feedback. So, tinetake namin yon as a positive feedback para at least alam namin na once na bumalik kayo, so alam na namin. So, for example, si Sir Pedro, si Sir Juan, eto gusto niyan ganito. Gusto niyan mas powerful ang coffee. Si Pedro, ayan si Sir Pedro, gusto niya kasi is more on sweets. So magkakaiba tayo ng preference when it comes to coffee. Okay? So ganun na kasimple. At the same time, nakikita ko naman yung mga tropa natin sa Santiago, yung mga coffee shop owners, mga pop-up store owners natin sa Santiago is they are still educating the people who are buying their coffee. Okay, so open sila, open kami sa mga feedbacks. Yun lang din ang gusto namin na makwentuhan nyo kami, makwentuhan namin kayo. At least may introduce namin sa inyo kung saan nag-originate ang coffee namin na binebenta namin sa inyo. At the same time masabi ninyo, Mr. Barista, Ma'am Barista, baka pwede po na medyo mas mataas ang caffeine, ang mas power ang lasa ng kape. So ganon. Yun yung gusto rin naming mahinging feedback sa inyo. Okay, kasi unang-una barista kami, taga-timpla kami ng kape, hindi po kami manghuhula. Okay, so I'm not hindi naman ako against doon sa nag-chat sa akin, pero napakalaking may iwan yung impression sa amin yun. So once na nag-feedback kayo na, sir, baka next time pwede pong mas malasa po yung kape kaysa doon sa flavoring syrup ninyo. So malaking bagay sa amin yun. Tatandaan namin kayo. So ganun kami mga barista. Okay, so sana ma'am dun sa nag-chat sa akin, sana po dun sa mga nai-refer ko sa inyong mga coffee shop, or doon sa pinuntahan nyo pa ulit na coffee shop, try nyo pong puntahan ulit, kausapin po sila. So yun lang naman. So very friendly po yan mga yan, mga kapwa natin barista sa Santiago, even dito sa Quirino. So pag nagawi ka dito sa Quirino, ma'am, samahan kita. Iikot po kita dito sa mga coffee shop, sa mga tropa nating coffee shop, pakilala ko po kayo. Yan lang naman yung sa akin. At dun sa mga sa mga tropa natin na coffee shop owners dyan sa Santiago, they are still improving very fast. Grabe yung mga knowledge nila when it comes to coffee. Okay? Grabe. And how they educate their what we call this, doon sa mga taong bumibili sa kanila, sa mga nagtatanong kung paano nila sabihin, kung paano nila kung paano nila i-execute, kung paano nila sabihin kung ano yung coffee, kung ano yung nilalaman ng coffee, kung ano yung flavor ng coffee. Okay, so siguro yung ibang mga tao dito sa Isabela is hindi pa sila ganon ka-knowledgeable when it comes to coffee, kasi general po ang alam lang nila when it comes to coffee is mapait. Yun lang 'di ba? So pag tinanong mo anong lasa ng kape, mapait. So yun na, tapos na, 'di ba? Tuldok na yun, tapos na. 'Di ba? Pero sa amin iba. Once na kami ang tumikim ng kape, marami kaming nalalasahan. So dumadating sa point na nakakalasa kami ng strawberry, blueberry, caramel, dark chocolate. So mga ganun factor ba? 'Di ba? So yun yung gusto naming maikwan sa inyo. Mai-educate lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang na mga mga baguhan pa lang na tumitikim ng kape. Syempre, curiosity alam mo naman tayo mga Pilipino, 'di ba? So more on curiosity tayo, tikman nga. So yun din naman, and sa mga baguhan natin mga barista, na paano sila nakaka-take ng paano sila naglo-learn
So ganun lang. So ang coffee dito sa Pilipinas is still blooming, still blooming pa lang. Okay? So wala pa tayo doon sa point ng talagang as in a super kwan na tayo. Super tawag dito, super sensitive na natin when it comes to coffee na halos lahat malasahan natin. Hindi pa lang. We are still learning po. Okay, so kung natikman niyo yung kape namin na hindi masarap, hindi pasok sa preference nyo, try to talk to our barista. Okay, so mababait po yung mga yan. Okay, so at least next time na pagbalik ninyo, so sir barista, ma'am barista, ako po yung umorder nung last time. Gusto ko po yung ganito. So they will serve you your coffee right. 'Di ba? So yun lang naman po ma'am, ma'am sir. So sana naliwanagan po kayo. Try to talk to our barista, napakababait po ng mga yan. Wala po akong masabi sa kanila. Baka sooner or later maging kaibigan nyo pa po sila. So yun lang po, sana naliwanagan at kung may nasabi man ako, pasensya na lang po. Nobody's perfect naman. Sa akin naman kasi on my own preference naman po yun, kung paano ko po naiintindihan yung about sa coffee and kung paano ko po na-deliver sa mga customers ko yung coffee nila. Kasi ako talaga, once na may bagong muka, I always ask kung ano po ang preference nila sa coffee, kung ano po ang gusto nilang coffee, kung matamis po ba, mapait po ba, maalat po ba, maasim po ba. So depende kasi yun yun ang trabaho ng barista eh. Ibibigay mo sa customer kung anong gusto nila. Okay, so pero hindi mo naman ibibigay kung anong gusto nila nang walang explanation. Okay, kung gusto ng customer ng super hot coffee, then sabihin mo, sir, okay lang ba yung hot natin ganito, ganyan. So maaari pong ganito ang maaari pong ganito ang mangyari sa coffee, maaari pong masunog ang ating gata. So may mga ganong factor ba? Meron nga dyan mga customer umu-order ng 4 shots, 2 shots, 3 shots na espresso. 'Di ba? Kasi pag tinitignan nila ang menu, ang nakikita kasi nila ang pinakamura espresso, which is hindi nila alam kung ano yon. Okay, so doon pa lang pinapaliwanag na kaagad namin kung ano yung mga yon. So kung ano ang espresso, that is 1 ounce shot na pure extracted coffee. So mga ganun ba, 'di ba? So hindi naman kami basta-basta nagbibigay. Pero ibibigay namin kung anong kagustuhan ng customers sa abot ng aming makakaya. Okay? At ine-explain namin sa kanila kung ano yung in-order nila para at least alam din nila kung ano yung iinumin nila. At hindi rin nila pagsisihan at sa next na punta nila is masabi rin, makapagkwan din sila, makapagbigay din sila ng comment kung ano yung next at makapagbigay din tayo ng pagbigay din tayo ng mga suggested na pwede nilang inumin. So yun lang, once again, this is your Kape Garahe TV or Kuya Bonjo. Sana may natutunan po kayo. Salamat.